Mas marami pang lugar ang sinailalim sa storm signals dahil sa Bagyong Nona. Ugnay niyan, makakausap natin live ang isa sa forecasters ng Pag-asa na si Obet Badrina. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, sir. Gayon din sa mga tagapanood natin. So, narito na yung latest natin kay Bagyong Nona na napanatili niya nga yung kanyang lakas habang kumikilos ito papunta sa Samar, Sorsogon area. So, sa ngayon, nasa 150 kilometers per hour siya, malapit sa gitna at pagbugso na 185 kilometers per hour. Medyo bumagal itong bagyong si Nona habang ito ay kumikilos pa kanluran. Sa ngayon, ang kanyang bilis ay nasa 17 kilometers per hour. Inaasahan natin kahapon na posibleng maglandfall ito bandang tanghali dito sa Northern Samar or Sorsogon. Pero dahil nga medyo bumaga at medyo tumaas itong track ng bagyo, posibleng bandang hapon o hanggang gabi na maglandfall itong bagyong si Nona. Subalit, bagamat ganun yung nakikita natin na senaryo, pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Northern Samar at Sorsogon area na as early as now, ngayong umaga, ay nararamdaman na yung epekto nitong bagyong si Nona. Sa ngayon nga, nakataas itong signal number 3 dito sa Camarines Sur, sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, kasama dyan ng Ticao Island, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Samar. Ang nakikita natin na senaryo kapag ito ay naglandfall bandang part ng Sorsogon ngayong hapon hanggang gabi, ito ay dediretso bandang Albay area. So itong mga lugar na to, patuloy natin pinapaalalahanan yung mga kababayan natin na maghanda kung kinakailangan lumikas, lalo na yung mga nasa baybay dagat sapagkat inaasahan natin ang potensyal ng storm surge ng hanggang 4 na metro. Medyo mataas yun para sa mga nasa baybay dagat na magsilikas na as early as now habang lumalapit itong bagyong si Nona. Samantala nakataas naman ang signal number 2 sa Masbate, kasama dyan yung Burias Island, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Southern Quezon at Leyte, habang signal number 1 naman dito sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama dyan ang Lubang Island, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, kasama ang Polillo Island, Southern Leyte, Northern Cebu, kasama dyan yung Bantayan, tsaka Camotes Island, Aklan, Capiz, Northern Negros Occidental, Dinagat Province at Siargao Island. Dito sa Metro Manila, masimbula nating mararamdaman ang epekto ng bagyong si Nona bandang gabi. Bagamat nakataas na nga yung signal number 1 para makapaghanda na yung mga kababayan natin. Bandang bukas, Martes hanggang Miyerkules, magsisimula talaga itong mga pag-ulan, mula moderate hanggang heavy na pag-ulan dito sa Metro Manila. Obet, si Lord de Vera to, no? Yes, yes, ano sir. yung paliwanag, Obet, nung bakit ganun yung track nung Nona? Parang inverted V siya. Normally, imbes na dumedre-diretso, di ba? Ito parang biglang kumurba pababa. Ano bang paliwanag doon, Obet? Sige, tama po. Sa ngayon po, ang makikita kasi natin na isa sa pinaka-nakaka-apekto sa track ng bagyo ay yung mga tinatawag natin na mga high pressure area. So sa ngayon, meron tayong high pressure area bandang malapit sa may China na area. So habang ito'y kumikilos pasilangan, kaya medyo kumikilos pataas yung bagyo. Ngayon, inaasahan natin na biglang may isa na namang high pressure area na papasok. So dahil doon, itutulak niya pababa yung bagyong Nona bandang Miyerkules, Huwebes. Kaya inaasahan natin na yung track ng bagyong Nona ay pababa. So ang ine-expect kasi natin, yung pagkilos nitong high pressure area, so may high pressure area tayo dito sa lugar na to. So habang kumikilos ito papunta dito, so sa ngayon ang pagkilos niya medyo tumataas siya, kaya medyo tumataas yung bagyo. Ngayon may bago ulit na high pressure area na kikilos pasilangan. So ang magiging epekto nito ay itutulak niya naman pababa itong bagyong si Nona. Pero isa sa mga tinitingnan natin na senaryo, posibleng maging humina ito at maging isang tropical depression bandang Huwebes dahil yan sa interaction niya dito sa kalupaan. So mawawala na siya ng pinagkukunan ng lakas. At the same time, dahil din sa hanging amihan o northeast monsoon, dala nito ang tinatawag natin na tuyo at malamig na hangin. So mapapahina nito yung bagyo. So isa yun sa mga tinitingnan natin, bandang Huwebes, posibleng medyo humina na at maging hanggang sa tropical depression level na lamang itong bagyong si Nona. At gaano kalakas ang dala nitong ulan? Sa ngayon na nakikita natin, heavy hanggang to intense, so malakas na mga pag-ulan po yun, lalong-lalo na kung saan nakataas itong signal number 2 at signal number 3. Dito sa Metro Manila, simula nga mamayang gabi, mararamdaman natin ang mga light to moderate rains at bukas, moderate to heavy rainfall ang ating ine-expect, particular na dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya.
Salamat, Obet Badrina, weather forecaster ng Pag-asa DOST. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.